meron tayo isang mahalagang panauhin na kung mapapansin nyo ay laging lumalabas kahit sinong gobyerno para i-expose ang mga katawalian sa ating lipunan. No? Simula pa nung panahon ni Gloria Macapagal Arroyo, Aquino, Duterte, at ngayon dito sa panahon ni Marcos. No? Kaya i-welcome natin ang isang napaka-importante nating panauhin, si kasamang Heidi Mendoza. Magandang araw, Heidi. Ay, magandang gabi dito sa Pilipinas. Magandang gabi sa tagasunod ng Yari Ka. O, di ba? Tama ang iyong programa sa Corona. Yes. Kita mo naman siguro yung dalawang impeachment complaints na final at nakasala ngayon sa ating Kongreso. At isa sa matitingkad na elemento ng Articles of Impeachment ay yung bakbakan sa COA report. No? Ito ay lumabas sa Quadcom, ito ay lumabas sa Senate hearings, no? Ito ay lumalabas sa iba't ibang mga sari-sari store na nagkakantuhan tungkol dito. No? Kaya ikaw bilang dating COA commissioner, no? From the horse's mouth, manggaling yung mga pagtingin dito sa mga nakapaloob sa dalawang impeachment complaints in relation sa COA. Now, ang tingin mo ba, Heidi, ito ay lehitimo? Ang tingin mo ba ito ay compelling? Tingin mo ba ay ito ay dapat nakalagay sa articles of impeachment? Okay. Si Ronald, unang ko munang sasagutin ay yung lilinawin ay, yung aking pagsasalita ay syempre hindi bilang bahagi ng COA or dating Of course. COA. Ang aking pagsasalita ay bilang isang mamamayan. No? Katulad nung sinabi mo, maganda yung nabanggit mo nung una, nagsasalita ako, either auditor ako, kasi there was a time na auditor ako, nagsasalita ako, or commissioner. Pero this time ay bilang ordinaryong mamamayan. Nabalitaan ko nga, pero sa totoo lang ay hindi ko masyadong mabusisi. Pero base sa ating mga napanood na talakayan at base din sa binigay nating mga interviews, si Ronald, sa tingin ko ay medyo compelling. Yun yung aking kasi I do not want to touch on the legal side of it. Sa tingin ko, it is compelling. Why? Kamakailan ay lumabas yung ng Philippine Statistics Authority na sinasabing wala siyang birth certificate, etc. At tinanong tayo kung tayo ba'y nagulat. Sabi ko, hindi na kasi na-expect ko na yan. Kasi nga, base sa aking karanasan bilang isang fraud auditor, nakita natin yung patterns. Hindi ba, Sec Ronald, meron tayong tinatawag na red flags. Kung si Jam, sa usapang Yes. Anthony, nakita niya na parang may red flags pero parang pilit niyang tinitingnan the other way around. Kapag ikaw ay fraud auditor, hindi pwedeng titingnan mo the other way around. Ibig sabihin, ipa-follow mo yon, i-strengthen mo yon. At yung ginawa ng Committee on Good Governance ay tama. Parang isa ito sa mga audit procedures na tinatawag namin. Sumulat sila sa PSA at kaagad-agad naman sumagot yung PSA at medyo malinaw yung kanilang binigay na kasagutan. So bakit ko siya sinasabing compelling? Kasi base doon sa mga tinatawag natin, paulit-ulit o preponderance, paano ba natin tatagalugin yan? Parang marami at na pinagsama-samang mga parang... Napakarami at napakalawak na ebidensya. Napakarami, napakalawak at paulit-ulit na tinatawag nating pwedeng suspicious o kahina-hinala. Halimbawa, nung tinignan ko nga, sabi ko, yung 2022, hati sila ng year noon ni VP, tama ba ako? VP Penny. Yeah. So talagang isinakasak nila yung, kaya sinasabing 11 days Kasi maglalapse yung at the end of the year, di ba? Alam natin na tuwing at the end of the year ay naglalapse yung kailangang i-return sa National Treasury yung ating unutilized na pondo, di ba? Ngayon, ito ay kumbaga isinaksak nila talaga in 11 days. So parang yun pa lang, nagtatanong na tayo. Ang dagdag ko pa nga doon, Sec Ronald, ay kung ako yung nag-audit noon talaga, totally disallowed yun Kasi base pa lang sa mandato at base sa definition ng tinatawag nating confidential funds. Kaya kung inyong manonotice, pag binasa mo yung annual audit report, ayan tuloy, napilitan akong basahin kasi marami nagsasalita. Maraming paliwanag. Napilitan akong basahin. Pag binasa mo doon, yung description niya ng confidential funds, kakaiba. Si President Ross, na nilagyan natin ng tamang hulog. Kumbaga,
dinefine natin para saan ito gamitin. Sabi sa confidential funds, gagamitin yan sa surveillance related to the mandate of the agency for civilian operations. Klaro ano? Pero basahin kapag binasa yung description ng auditor, ng resident auditor, kakaiba. So doon pa lang, makikita natin na hindi nagtutugma. So sa punto de vista ko, malinaw na hindi na tayo mag-expect pa na merong mga birth certificate yan. Kasi pangita na hindi tumatama doon sa description ng purpose. So mas probably sa iba ginamit. Pangalawa, Linawin lang natin, Heidi, no? Ang pinasasabi natin walang birth certificate, si Piatos. oo, sato. So, pero na rin labas tungkol kay ano. I think recently naglabas na rin sila tungkol kay Yoyo. Yes. Oo. Yes. Tapos, if I may, tuloy ko lang. Naandun din yung sinasabi nating hindi nagmamatch ang date. Tama yung Sec. Ronald, ano? Yes. Mamatch ang date. Tapos yun nga, yung certification na in-issue ng isang, DND ba yung nag-issue or what? Isang military, dininay nila na tumanggap sila ng pera although nag-issue sila ng certification. So ito yung tinatawag natin na kumbaga, malinaw pa sa sa tubig, malinaw pa sa nawasa, yan ang biroan natin pang hindi talaga nagamit sa tamang purpose. Wag mong gamitin na nawasa, baka hindi malinaw. Sabihin mo na lang ay kasing linaw ng araw. Okay, kasi hindi ko naman natititigan yon, Sec. Ronald, di ba? Okay, linaw ng tingin ko kapag nakasalamin ako. Parang ibig sabihin natin dito, doon sa mga nabanggit ko, parang ito yung tinatawag natin, pag nagdugtong-dugtong, lumalim, paulit-ulit, yung tinatawag nating circumstantial evidence, tatayo yan. So, tingin ko, compelling siya at pwedeng gamitin. Oo, yun ang nakikita. Banggit mo kanina, Heidi, no, na kung ikaw yung auditor, sa simula pa lang i-disallow mo na. Ibig bang sabihin nito ay hindi lamang dapat sisihin yung opisina ng Vice President. Hindi ba ibig sabihin nito na may kakulangan din ang COA, no? Dito sa ganitong klaseng hindi mabilisang pagdisala? Hindi naman Sec. Ronald. Kasi ganito 'yan, lilinawin muna natin baka kasi maggulo kaya lalong magkaiba yung resident auditor, magkaiba yung ICFAO na nag-audit ng intelligence fund, Sa punto de vista ko, ako ay i-question ko yung liquidation niya kasi hindi malinaw na tumatama dun sa mandato ng yun isa yun. Ngayon, hindi ko pwedeng sabihin na sinisisi yung COA kasi alam mo, hindi natin, iba-iba ang audit action, di ba? Meron akong ibang pamantayan ng aking audit action, meron din sila. And I think sa totoo lang, nakita ko naman na naging safe sila, yun ang term, naging safe in the sense, tiningnan muna nila na mabuti, yung mga dahilan, kung yung liquidation, etc. At kung bakit parang malinaw na kailangan disalaw. Halimbawa, yung medical assistance na di ba? Na sinasabi nila na yung medical assistance hindi medical assistance, tawag dito? Yung in terms of medicine ang ibinigay, anong tawag nito? Ano yung paano right? Yung medicine ang ibinigay sa halip na yung parang asset, yung payment to asset, di ba? Pero medicine ang ibigay. Hindi ko alam kung anong tawag doon . Oo. Pero kino-confuse kasi yung programa. Yun yung nakikita ko. So sa akin, magkaiba ang aming punto de vista. Alam mo kung bakit? Ito yung diskusyon. I-share ko sa iyo. Ito yung diskusyon informally ng mga auditors outside of yung kami-kami lang nag-uusap. Yung mga usapang sa totoo lang, ma'am, dapat total disallowance yan. Kasi ako din. Kaya lang sabi niya, tingnan din natin from yung point of view ng auditor na naka-assign. Yung auditor na naka-assign ay I think baguhan sa COA at ang kanyang exposure ay yung ICFAO. Okay? Wala siyang exposure sa iba. Hindi sa pagkukumpara pero yung aming usapan kadalasan ay 10 to 20 years na sa COA, naging resident auditor na, naging fraud auditor, naging special auditor. So, ito yung tinatawag nating mindset. Mas malakas ang loob, mas buo. Kasi yung mindset mo, di ba Ronald? Kumbaga parang, ay bagito pala ang kabisado mo na. Kabisado mo na. Kaya bagito ka, medyo nakakabahan ka pa. Nangangapa. Kapag kabisado mo na, naaamoy mo pa lang, meron ka ng sinusundan. Ayan, ang pagkakaiba. So, ito naman masabing sisisihin or what. Tingin ko naman ay may tamang aksyon base
sa kanyang pinagmumulan or where she is coming from. I'm saying a different kind of opinion on the basis of my exposure, the mental mindset, the mindset of a fraud investigator, yun yung baon natin. Kaya posibleng magkais. Siguro ang tingin ko lang na parang lumalabas na medyo hindi natapos or kulang, pero siguro dahil talagang naabutan di ba? Ito yung parang dapat nagkaroon ng parang endorsement. Ay, hindi naman natin alam kung meron or wala. Hindi naman hinanap Kasi right after na makita mo sa liquidation na parang may red flags at may disallowance ka na at nakita mo, 11 days lang ito. And then pangalawa, mali-mali ang date. Diba? Dapat nag-memo na sa Office of the Chair para mag-create ng tinatawag nating fraud audit. Yes. Pumasok siya sa tamang proseso. Kaya nagkakagulo. So, yun ang aking tingin. Alinawin lang natin, Heidi, no? Itong notice of disallowance. Mahigit 70 milyon yung nabigyan ng notice of disallowance, di ba? Ang ibig sabihin yan ay yung hindi nabigyan ng notice of disallowance ay okay na yon or patuloy pa rin yung sinusuri. No? Yun yung una. Ikalawa, ang notice of disallowance, yung tao mismo ang magbabayad, di ba? Ang magpupuno, hindi necessarily yung opisina. Di ba? Oo. Tapos ikatlo ay ano yung mangyayari kung hindi magbayad?